Buenos Dias sa salitang Chabacano. Palulundagin ba natin ang saya ngayong Miyerkules sa dinala nating panibagong pampag-good vibes dito sa newsroom mismo. Kita niyo naman, no? Yes! Sino ba yung hindi mag-good vibes sa mga ganito kabonggang paanda? Sigurado po akong patok na patok ito sa mga bagets, pati na rin sa mga bagets at heart tulad namin. Bakit ba hindi na huwag na natin ito tanggalin dito? Oo, At alam mo, tama ka dyan, Mama Dim. Speaking of, ayos nga ito kasi alam nyo, paminsan-minsan mga mommies, daddies, ate at kuya riyan, nararanasan nating bumalik sa ating pagkabata. Tulad naming lahat dito, di ba? Parang ako recently bumalik sa pagkabata. Diba, Justin? Parang ako bata pa rin actually, forever naman eh. Pero ang masasabi ko lang, Maui, no? #relate much ang ating mga kapatid dito. Saka okay rin itong mga ganitong happy sets for bonding at socialization ng inyong mga tikitin. Actually, tama, pang-bonding talaga. Amazing! Pero ang mas nakakabangha, yung sinabi ni Dimples, dahil nasa loob ito ng newsroom, maniwala kayo. At parang huwag na natin tanggalin talaga, no? Ayan, pampasaya yan ng workplace, diba? Lalo tayong sumasaya, lalo tayong sumisigla at ginaganahan magtrabaho. At sigurado nag-enjoy rin kayong mga nanonood sa amin ngayon. Good morning, mga kapatid, lalo yung mga bata dyan. Ang saya, no? Super! Diba? Dito, Mami! At sino ba? Ang ganda. Umaga pa lang. Sino ba nagdala nito dito? Makakausap natin si Erwin at Juliet Evangelista ng trending inflatables mamaya yan, ha? Dahil magugulat kayo. There is more! Let's go! Let's go! Let's go! Ang sapatos ko. Walang sapatos. Mga sapatos natin. Parang traslasyon lang. Amo na. Yes! Saan tayo? Dito? Wow! Wow! Ay! Saya, grabe. Saya. Alam, pumapasok sa dress ko yun. Oy, may Ay, naku, ang saya. Ang saya-saya, mga kapatid. Okay, mga kapatid, wala na po mag-work. Oo. Pag-play na lang tayo. Dito, ha? Pagbabalita, okay lang po ba? Oo. Pero ito na, sige na, magtrabaho na tayo. Kailangan kailangan okay. Okay. Ang Sige, nagdala po ng magtrabaho mga ka na, ito Jess. rito, sina Erwin at Juliet Evangelista ng trending business na Erwin! The Inflatables by Juliana. Good Hi! Kayo dyan. Hi, Erwin. Hi, Juliet. Upo kayo sa sala namin. Okay, wait. Ang dami ng mga ganitong pakulos, mga events. Ano yung nagpapa-stand out sa inyo, sa mga inflatables ninyo? Ayan, of course, siguro yung isa din sa asset po namin, we have trained our staff to be child-friendly. Ayun! Isa din siguro yung namin, edge na tinatawag is nag-i-stay po yung mga staff namin on the entire event. Oo, kumbaga hindi iniiwanan yung inflatables Yes. para yung mga nag-book na lang ang bahala na. Kayo, Yes how po. many? For example, for this setup, ilan yung inaiiwan na staff? We Isa? have two to three. Yes, we have 2 to 3 staff na hands-on po sila. So, pero we still encourage parents and guardians po na nandito pa rin. Gusto ko lang i-point out na bakit edge yun. Because pag magulang ka, minsan kasi sa party, nabibisi ka kung dalawa, tatlo anak mo, nakakatulong talaga na may well-trained and properly trained na mga assistants with the inflatables kasi of course yung mga bata hindi mo maiwasan yan either kagatin or magbatuhan sila, di ba? Yes. Minsan ang mga magulang sa totoo lang chumichika. Minsan chumika sa mga bawi. Parang so far wala pa akong time chumika sa party. Sorry na. Kayo, ano yung kadalasan ng mga part ng inyong mga playset? Ano yung mga mabenta sa inyo? Ayan. Meron po kaming Bundle 8, yung Earth Nude or the neutral color theme. And then we have pastel theme. Parang and then, aesthetic. Aesthetic gano'n. ba? Yes. Usually yun po yung uso. mga laging nare-rent sa amin. Kasi sa party namin kay Ilyo ba, ano siya neutral eh. Sa'yo naman. Alam mo ako nung nag-stand out sa akin agad, and I'm sure concern nyo to, Juliet Erwin, yung parang hygiene, dahil napakalinis ng inyong mga muebles, equipment. Hindi ka matatakot, lalo na kung maliliit yung mga Lilipat daw bata. tayo, Diba? Mami. Sabi nga ni Dimples, isusubo na lang nila, papasok nila sa damit nila. Kasi mga bata to, pero lipat tayo sa kabila. Wow, 1 point yung pagka. But wait, there's one. Ala, Okay ayun, guys,
alam nyo na kung sino pasimuno ng pamilya Sige, pero how do you ko. maintain nga yung so hygiene at slide cleanliness? to, Maui. Yes, Apo, once a week po, Welcome ma'am. sa my We do general bahay. cleaning. General Apo. cleaning General once a week. cleaning. So, ito siya. Ayan na, eto na. Aakyat Nandito tayo. na. Yee! Ay! Ang saya. Parang wala kasi Ay, dito pala, balikan pala. kami. Asan na? Slide Let's to. go. Dapat yata slide ito. Okay, Balikan. slide. 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 Yes. O, diba? Ang saya. Kaya mo yan, Mama Kasi Jen. walang Oo, ganito kasi dito kayo eh. umakyat, stairs. Okay, wait. Guys, wala na Sabi nagtrabaho. ko, before tinitingnan na lang nila tayo na parang medyo nahuhusgahan tayo sa part. Wala na nagtrabaho. Parang tayo yung magkakalaro sa Okay. playground, alam mo. Okay. Ay, ano si Justin? Pag ganito, magkano yung rates nyo? This one po, exactly, this is 7,000 for 7,000 3 hours usage. Wow! Yes, so we believe na affordable na rin siya na gamitan sa mga events. And ayan, patok talaga siya sa mga kids. Ganon yung may ball pit. This one po, it's 8,500 for 4 hours. This one is for 4 hours. And Magkaiba pa. 3 hours. ayan, Pag-inflate, iba po ang rate ng inflatable only. Pero kapag binandle niyo po siya, sir. Ito. oh sorry. Oo, dito ko Diba? siya. Ayan. Apo, pero pag binandle niyo po siya, good for 4 hours na po yun parehong dalawang Uy, ang smart no na. That's a business move. Yes. That's a very good move. Kasi may extra pag lumampas, correct? Yes, Yes. Apo. Pero kung binundle mo, mas makakamura ka. So, Yes po. ako, sa kitang-kita kung Yes. i-offer mo, diba, mas kukuhanin mo yung dalawa. Yes, exactly. Good job, guys. Very good. Oo. Juliet, pwede bang outdoor to, first of all? Yes. Kasi syempre, ano din matakaw din sa space. Di naman, syempre, magiging concern niya ng karamihan sa ating mga mami at daddy. yes, Paano? opo, okay naman po siya to set up outdoor. We have to consider lang na flat yung surface. Okay. Damo, pwede? Pwede naman po. Para And- pag umulan. Yun Yes, po yung yun lang isa po rin yun. sa concern po natin. Di masaya, Kapag parang umulan, Ako we din, want parang po ganito na rin. before the event, we have to tell Weather forecast. the clients, Apo. that this is the risk if we will set it up outdoor. So we encourage po to provide an alternative space. Preferably indoor. Preferably Kasi nga naman pag indoor. umulan, baka rin maging prone to accident. Yes, Yes, exactly. isa din po yun. Ang tanong ko, meron po bang ano to, parang weight capacity limit? So, kunyari, kung may mga adults, nababawasan ba yung numbers Yes, ng apo, bata apo. or ilang numbers of bata lang ba maximum pwede dito? Sa inflatable na po na to, maximum natin is 15 kids, 10 years old and below. Okay. Pag may adults po, ma'am, maximum po 5 para sa Ayan! inyo. Okay, sakto lang. Okay. Wait, gusto ko malaman, paano kayo napasok sa ganitong negosyo? Apo, actually, Miss Dimple, ano po, nurse po ako, former nurse, turned entrepreneur na po. Kasi yung si Juliana is our daughter, mahilig po siya pumunta sa mga mall. Hindi na pa ako magbanggit ng brand po. And then, so, once a week, pumupunta po kami doon. Sabi ko, why not buy an inflatable para sa bahay? And then, doon Swerte naman ni Juliana. Ano ba yung tsura ng bakuran ninyo? Baka gusto nyo kami imbitahin. Imbitahin mo, may bahay. Pero actually, naisip ko rin na merong business Yes, angle apo, actually, yun, apo. di ba? Kaya naging, kaya nag-grant po yung wish ni Juliana. Yes, Ganun apo. mag-isip yung mga negosyante. Kailan ito sinimulan bilang negosyo? Post-pandemic na ba? O way back 2017 po. 27. Apo. Paano nung pandemic natigil yung events? Actually, blessing in disguise po yung pandemic namin, sir. Kasi po, may mga mommies, may mga parents pa rin po na gustong mag-celebrate ng birthday. So, we go to their houses po talaga. So, dinadala namin sa bahay po yung mga laruan namin. Uy, yung setup yung setup at saka yung pag-take down, wala silang wala kaming mga Yes po, mami. kami wala po ang kaming bahala po problema doon. doon. Yes po. May tanong ako, kasi pag tayo pa nag-inflated. Baka mamaya dumating na ihihipan pala namin. na ako. Hindi nyo po kailangan hipan. May Ayan. tanong ako, meron ba kayong mga adults tulad namin na nag-rent na walang involved na mga bata? Yes po, Talagang yung mga matatanda yes po, lang meron na po kaming dalawang adult obstacle course, no? Usually, nire-rent po siya sa mga company events po. So, pwede ba bumalik kayo next week yun yung dala nyo? No problem. Pero sir, marami tayong mga kapatid na gusto na silang imbitahan para sa mga events. Paano ba nila kayo makukontak? Yes po, good morning mga kapatid. You can reach out us on our FB page, The Inflatables by Juliana, and on our IG account at The Inflatables by Juliana. Alright, maraming salamat, Erwin at Juliet Evangelista ng trending business na The Inflatables by Juliana. O, wala nang tatayo, dito na lang tayo.
Patalunin ba natin ang saya? Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Pero syempre, Jess, first things first, mga kapatid, isabay sa morning routine ang may init na yakap sa inyong mga anak, kapatid, nanay, tatay, lolo, lola, tita, tito, kung sino pa ang mahal nyo sa buhay. Good vibes din yan. Promise ko po yan. Ako po si Dimples Romana. Yehey! At bukod po sa happiness, patuloyin na rin ang inyong mga extra inspiration at motivation. Midweek na tayo mga kapatid. Ako po si Maui David. At para mas maraming energy, huwag kalimutan mag-agahan at maghanda na ng paboritong kape. At of course, samahan ng inyong Babe Morning Kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At siyempre, mauna sa ating mabalita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Vicky Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ano tayo Pero sige, bigay natin sa kanila kung ano ba yung mga inihanda natin sa ating mga kapatid. This Wednesday. Tama, Wednesday morning. Nalira sa araw. Ganun talaga, pasok nag-in 7 days a week pag nag-work. Yan na, nalilito na. Okay. Ito pa natin ang pamamahagi ng good mood for today. Mamaya, may mga ibibida kami. BB accessories para sa mga extra faithful at prayerful nating mga kapatid. Ang mga fake jewelries ng Love Leo. Abangan sa kitang-kita. At sa ibang issue naman, paano naman ma-enjoy ang ilang happy activities tulad ng inflatables na ganito kung sumasakit naman ang mga kasukasuan? Arthritis is real para sa ilan nating oldies na kapatid. Pag-usapan natin yan sa Sabi ni Doc. At segue naman tayo sa usapang pamilya. Talakayin natin ngayon ang mga komplikasyon ng pagpapakasal sa long-time partner na may anak na. Lilinawin na sa atin ni Atty. Buko sa legal ba to ang mga concerns niyo dyan. At naka ito, dapat hindi niyo po palampasin. Napakaganda nitong episode ng May Bahay namin. Muli po akong nangatok at nangapit bahay. This time, pinapasok naman tayo ng ating Frontline Pilipinas Weekend anchor na si Nikki de Guzman sa kanyang Happy Place. Ang house tour sa tahanan po ni Nikki mamaya sa May Bahay. Yehey! At sa mga action balita naman sa Frontline sa umaga, milyon-milyong deboto nakiisa sa idinaos na traslasyon ng itim na poong Nazareno kahapon. Prosesyon pinakamabilis sa kasaysayan. At sa ibang balita naman, bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, nabawasan. At sa showbiz naman, hit kapatid series na Senior High. Huling 2 linggo na, all-star cast ng serye Mixed Emotions sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang proyekto. At mga kapatid, daan na sa selfie ang tumatalbog sa Sayang Wednesday. Sali na sa ating kagumoka ako sa selfie contest. Masanood lamang po sa Good Morning Kapatid. Saka naman sumilty while watching ang selfies po. Ipadala sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Ang mapipili po sa pagtatapos ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of gold. Kaya naman kagumoka, go and selfie na. Huwag niyo malitin yung mga kapatid natin, mamaya may mag-selfie dyan, may kita. Malay nyo. Malay nyo. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Traslasyon ng poong Nazareno kahapon, dinaluhan ng milyong-milyong deboto. Pagbabalik ng prosesyon, pinakamabilis na rin sa nakalipas na mga taon. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong Enero. Mga miyembro ng grupong iligal umanong na nagbebenta ng mga baril at bala, arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Muntinlupa at Maynila.
Isa sa mga pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, sumuko na. At film comedian na si Jokoy nagsalita na sa mga pambabatikos sa hosting niya sa 2024 Golden Globe Awards. Halos 15 oras na siksikan at balyahan ang tiniis ng mga deboto sa pagbabalik ng traslasyon ng imahe ng Poong Nazareno kahapon. Sa kabila niyan, wala namang malaking aberya kaya nakabalik agad sa Quiapo Church ang prosesyon na siyang pinakamabilis na raw sa nakalipas na mga taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Maraming nanibago sa mabilis na usad ng andas ng imahe ng itim na Poong Nazareno sa idinaos sa traslasyon kahapon. Wala pang alas 5 ng madaling araw nang lumarga ang andas mula sa Carino Grandstand. Bumuhos ang emosyon. At bumuhos din ang ulan. Pero hindi nagpatinag ang dagat ng mga deboto. Itong panahon na to, hindi naman talaga tag-ulan to. Nakakatuwa dahil yung blessing nga ngayon, pinaramdam ng mahal na senyor na eto na talaga. Simula na ulit ang traslasyon to. Kahit umulan man siya, talagang ako'y pupunta. Blessing ho sa atin lahat yan. Hindi tayo bibigyan ng ganyan kung tayo hindi magpapanata. Kapansin-pansin ang bagong disenyo ng andas na nagpabilis daw sa usad ng traslasyon. Kaya umaga pa lang, nasa Arlegui Street na kagad ang prosesyon. Marami pa ring deboto ang hindi napigilang sumampa sa andas. Pero marami ring nakontento na lamang sa paghagis ng panyo o bimpo at hinayaang mga Hijos del Nazareno magpahid sa andas ng poon. Bago naman mag-alas 3 ng hapon, nakarating na kaagad ang poon sa San Sebastian Church. Dito inihinto ang andas ng Black Nazarene para sa pagsalubong ng Inang Birhen. Isa sa mga highlight ng traslasyon ang dungaw o pagsilip ng Nuestra Señora del Carmen sa Poong Itim na Nazareno. Sumisimbolo ito sa pagmamahal ng Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. Pagkatapos nito, umusad na ulit ang traslasyon. Kaya ang nakasanayang prosesyon na inaabot minsan ng magdamag, nakapasok agad sa simbahan ng Quiapo bago mag-alas 8 kagabi. Sumatotal, inabot lamang ng 14 hours, 59 minutes and 10 seconds ang ibinyay ng andas ng Nazareno mula Luneta papuntang Quiapo. Ito na ang pinakamabilis sa traslasyon sa nakalipas na mga taon. Isang oras sa mas mabilis yan kumpara noong 2020, habang pinakamatagal ang prosesyon noong 2012 na umabot ng 22 oras. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Hindi natinag ang debosyon ng mga deboto ng itim na Poong Nazareno sa kabila ng ilang aberya sa gitna ng traslasyon. May mga nagsuntukan at may mga hinimatay dahil sa siksikan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa mismong gitna ng traslasyon, nagsuntukan ang dalawang yan sa Nepomuceno Street. Nagpang-abot ang Hijos del Nazareno at debotong pilit sumampa sa andas kahit na bawal. Kahit nahulog sa kumpulan ng mga deboto, di sila napigil. Hindi sila inawat ng mga taong abala rin sa paglapit sa imahen ng itim na Nazareno. Mag-aalauna nang masilaya natin ang bagong andas na lulan, ang itim na Nazareno sa kahabaan ng kalye Nepomuceno. Kung makikita ninyo, hindi alintana ng mga deboto ang siksikan at balyahan, makalapit lang sa andas. Boss! Sa tindi naman ng gitgitan, halos apakan na ng ibang kalahok ang babaeng yan. Pero di siya nagreklamo dahil para naman sa panata. Pero biglang nagkaaberya naman sa prosesyon. Sa mga oras po na ito sa kahabaan ng kalye Nepomuceno, nakikita natin na bagyang tumagilid ang bagong andas ng itim na Nazareno dahil na rin sa dagsa ng mga deboto na nais makalapit sa andas. Sa pagtagilid ng andas, lalo itong dinamba ng mga mananampalataya. 15 minutos din itong hindi umusad, dulot ng pagtagilid at naputol na lubid ng andas sa pagliko nito sa Arlegui Street.
Nagkagulo rin dahil sa napatid na lubid ng andas. Dose-dose ng deboto ang di bumitaw sa lubid habang ibinalik ito sa Quiapo Church. Nakipagbuno pa ang mga ihos para maipasok ito sa simbahan. Tumulong na rin ang mga pulis sa pagpapakalma sa mga deboto. Todo bantay rin sila sa paligid ng simbahan na sentro ng pagdiriwang. Katunayan, higit 15,000 pulis ang ipinakalat sa loob at labas ng Quiapo Church at dinaanang ruta ng prosesyon. Ayon sa PNP, generally peaceful ang pagdiriwang ng nagbabalik na traslasyon. Sa kabila nito, di naman naiwasang may mga mahilo at masaktan. Kabilang dyan ang lalaking ito na halos mawalan ng malay ng madaganan ng mga deboto. Isinugod siya sa ospital. Sa tala naman ng Philippine Red Cross alas 7 ng gabi, higit 600 deboto ang nahilo, tumaas ang presyon at sugatan. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakitan sa traslasyon, maliit na sakripisyo lang anila ito para mapakita ang kanilang masidhing debosyon sa itim na poong Nazareno. Pag namamanata ka, gutom, uhaw, pero mararamdaman mo yung sakripisyo na ginagawa mo kasi mas nararamdaman mo yung binibless ka ni Lord. Nanalangin lang kami na magkaroon ng baby. Yun nga, ito po. Yung simula ng nagkaroon kami ng anak po. Yun na, sumama mo na rin po talaga ako sa kanyang mamanata po. Sana humaba pa po ang buhay ko at madagdag ang panlakas ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Balik normal na ang sitwasyon sa Quiapo Church at paligid nito matapos ang traslasyon kahapon. May ilang deboto namang piniling ngayong araw na lang magsimba para makaiwas sa balyahan sa prosesyon. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong latest dyan? Maui, tuloy-tuloy ang paglilinis ng mga tauhan ng Manila Department of Public Service at Manila Parks Development Office sa mga naiwang kalat ng mga deboto na nakiisa sa Traslasyon 2024. Alam mo, Maui, sa mga oras na ito, sandamakmak na basura ang naipon simula kahapon at hahakutin pa ng mga tauhan ng Manila LGU kasama ang MMDA at DPWH. Karamihan dito mga bote ng tubig at soft drinks, mga plastic na pinagbalutan ng pagkain, styro at iba pa. Ayon sa mga nagwawalis, aabot sa 100 bags ng basura ang kanilang naipon simula alas 6 ng umaga kanina. Pero mas marami pa raw yan kung isasama ang kanilang mga naipon simula noong bisperas ng traslasyon. Ang Manila Department of Engineering and Public Works naman ito, live na kuha ito ngayon. Papakita lang natin. Ito yung mga muli tauhan mula sa Manila DEPW na nakatoka sa paglilinis at flushing sa palibot ng Quiapo Church. Ngayon nakikita nyo sila. Kanina naabutan natin sila sa kahabaan ng Quezon Boulevard, maging dito sa tapat ng Quiapo Church o sa Plaza Miranda. At ngayon, narito tayo sa may kahabaan ng Villalobos Street. Kung matatandaan ninyo, yung Villalobos Street, ang tanging entry point papasok ng Quiapo Church sa kasagsagan ng Traslasyon 2024. Samantala, may mga nasira ring tanim sa Center Island. Ito nakita rin natin kanina matapos apakan ng mga nakipagsiksikan sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Samantala, binuksan na rin uli ang higit sa 20 daang isinara para sa traslasyon. Kabilang dyan ang Quezon Boulevard sa tapat ng Quiapo Church mula Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Maging ang mga nagtitinda sa paligid ng simbahan, balik na din sa dati nilang mga pwesto. May signal na rin ang komunikasyon matapos ang cellphone signal jamming na ipinatupad ng PNP sa paligid ng Quiapo Church at mga lugar na sakop ng ruta ng traslasyon. May ibang deboto namang ngayong piniling magsimba para makaiwas sa dagsa ng tao kahapon. May trabaho rin daw kasi sila kahapon kaya hindi nakasama sa traslasyon. Pasado alas 7 kagabi nang maibalik ang itim na Nazareno sa tahanan nito sa Quiapo Church. Inabot ng 15 oras ang traslasyon, bagyang mas mabilis sa 16 na oras noong 2020 nang huli itong isagawa. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, pumalo sa 6.5 milyon ang mga nakiisa sa traslasyon mula yan 5 a.m. hanggang alas 6 ng gabi kahapon. Maui, balik dito sa Villalobos Street. Alam mo, may mga nakausap rin tayo kanina sa Quiapo Church at sinabi nga aminado sila na hindi na kaya ng kanilang katawan yung pakipagsiksikan at balyahan kaya ngayong umaga na rin nila na piling magsimba. Pero sa kabila niyan, hindi naman daw sukatan yung debosyon o pagdalo sa traslasyon, kundi sa kung paano natin isakatuparan yung mga aral ng mahal na Nazareno
bilang tao at sa ating pakikipagkapwa-tao. Balik sa iyo, Maui. Maraming salamat sa update, Gio Robles. Pero pa sa milyong-milyong debotong sumali sa traslasyon sa Quiapo, meron ding mga deboto na hindi nakadayo sa Maynila para sa prosesyon. Kaya naman nagdaos din sila ng kanya-kanyang prosesyon sa kanilang mga probinsya. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Hindi katulad sa Quiapo, walang harang sa Poong Nazareno habang ipinaparada sakay ng andas sa Cagayan de Oro City. Wala ring mga debotong pilit sumasampa sa andas. May mga iyos kasi na nakapaligid at may mga nakabantay pang mga pulis at sundalo. Nakasunod naman ang mga deboto. Dahil dito, payapa ang naging traslasyon sa Cagayan de Oro City. Ang Naga City, Camarines Sur, nagsagawa rin ng misa at sarili nilang traslasyon. May pamanda pa sa prosesyon. Dinagsa rin ito ng mga deboto. Ang ilang napapalapit sa andas, ipinupunas ang dalang bimpo sa poon. Hindi naman bumitaw ang mga deboto hanggang sa makabalik sa simbahan ng andas. Sumisigaw din ng Viva. Naglalakad ng nakayapak. At may dalang replika ng itim na Nazareno. Yan din ang traslasyon sa Dasmariñas, Cavite. Kahit tirik ang araw, hindi nagpaawat ang mga deboto. Pero hindi kumpleto ang traslasyon sa Cavite kung walang karakol o nagdadasal habang nagsasayaw. Isa riyan si Malu na panata na raw ang pagkakarakol ng nakayapak. Dahil daw sa kanyang pamamanata, nalagpasan niya ang mga hamon sa buhay. Nang ako makipaghiwalay sa asawa ko, hindi ko po ininda yun. Dito ko binuho sa Nazareno. Tapos yung mga pangarap ko sa mga anak ko, natupad po niya. May mga sari-sariling hanap buhay. Kumbaga nasa ayos na po sila nakapagtapos na. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Nabawasan ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Nobyembre. Pero sa kabila naman yan, dumami naman ang mga Pinoy na humahanap ng dagdag na raket. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Kasabay ng nagdaang holiday season, dumami ang natanggap sa trabaho. Kabilang sa mga tumanggap ng empleyado ang sektor ng agrikultura, retail trade o mga nagbebenta ng produkto at accommodation at food service. Kaya naman itong Nobyembre, bumaba lalo ang unemployment rate sa 3.6%. Katumbas yan ang 1.83 milyong Pinoy na walang trabaho. Kumpara yan sa higit 2 milyong walang trabaho noong Oktubre. Ang antas na yan ang pinakamababa sa loob ng 18 taon. Pero kahit mas marami na ang may trabaho, marami pa rin sa kanila ang naghahanap ng raket. Kaya tumaas sa 5.79 milyong Pilipino ang maituturing na underemployed o naghahanap ng dagdag trabaho. Fourth quarter because of the holidays, no? Maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed. That's typical, tumaas yung number of employed and not all of them to be absorbed in terms of the full employment. Kabilang sa mga rumarakit si Randy. Umiikot siya sa Quezon City bilang lumpia vendor. Sumasideline siya bilang construction worker hanggang gabi. Ako din po yung inaasa ng asawa ko at anak ko eh. Tsaka yung ano din, parang para makaraos din sa maghapon na bilihin. Sa pagod na rin pero kakayanin dahil sa pamilya. Tinutulak ng NEDA ang pagpapalakas ng digitalization para pwedeng magtrabaho ang marami kahit nasa bahay. Patuloy din ang paghikayat ng gobyerno sa mga investors na mamuhunan sa bansa, partikular sa infrastruktura pati na rin sa upskilling ng mga empleyado. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Posible namang tumaas ang singil ng Meralco ngayong Enero dahil sa mas mahal na generation charge. Paliwanag ng Meralco, pinoproseso pa raw nila ang billing mula sa mga supplier ng kuryente. Pero ngayon pa lang daw, nakakita na ang kumpanya ng indikasyon na may maliit na pagtaas sa generation charge. Tumaas din daw ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market kung saan kinukuha ng Meralco ang bahagi ng supply nito. Nitong Desyembre, tinabasa ng Meralco ang generation charge nito
ng mahigit 11 pesos and 25 centavos. Kadalasan, higit kalahati ng monthly billing ng mga customer ng Meralco ay singil para sa generation charge. Maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa amihan. Posible ang mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Biglaan at panandali ang mahinang ulan naman ang mararanasan sa Ilocos, Cordillera at natitirang bahagi ng Central Luzon. Pulupulong pag-ulan din ang dala naman ng easterly sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Samantala, idineklarang pinakamainit na panahon ang 2023 sa loob ng mahigit 100,000 taon. Ayon yan sa EU Copernicus Climate Change Service. Nitong nakaraang taon, 14.98 degrees Celsius daw ang naitalang global average temperature. Itinuturong dahilan dito ang climate change na nagresulta sa mas malalang heat wave, tagtuyot at wildfires. Nadakip sa magkahiwalay na operasyon ng mga miyembro ng grupong nasa likod ng iligal na bentahan ng armas sa Metro Manila. Suki raw ng grupo ang mga private armies at maging ilang konektado sa mga pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Pilit na pinabababa ng mga operatiba ng Southern Police District ang driver ng van na ito matapos ma-corner sa isang mall sa Muntinlupa City nitong Martes. Agad namang sumunod ang driver sa mga pulis na nakasibilyan. Sa isa pang cellphone video, kitang nakaposas na ang nakapink na lalaking kasama rin ng driver na kinilala lang sa alias na Ivan. Inaresto ang driver ng van at si alias Ivan dahil sa umano'y gun running o illegal na pagbebenta ng armas. Nasabat mula sa kanila ang isang kahon na naglalaman ng matataas na kalibre ng bala. Ayon sa Southern Police District, Oktubre pa lang ay minamanmanan na nila ang grupo. Meron tayong confidential informant na nagsabi na nga merong isang grupo na nag-ooperate dito sa area ng Southern na gun running yung kanilang trabaho. Initially, ang nakuha nilang target is yung nagbenta nitong mga bala. Yan ang nakuha dun sa Muntinlupa. Then after, nag-push to yun sa Muntinlupa, nakuha yung 2,000 pieces ng bala ng 5.56. Sa kaparehong araw din inaresto ang isa pang miyembro ng grupo sa hiwalay na operasyon sa Sampaloc, Maynila na si alias Daryl. Kinontak nila yung another target para naman dun sa ating high-powered na mga armas. Tapos siguro natunugan niya na parang medyo tagilid siya doon. Initially, ang kanilang naging usapan is sa Quezon City, pero nagpaikot-ikot sila ng Quezon City, tapos hanggang sa umabot sila ng Manila at doon na nga natapos yung kanilang operation doon sa harap ng bahay ng suspect natin. Nakuha kay alias Daryl ang matataas na kalibreng armas kagaya ng shotgun, isang pistol at samut-saring bala. Sa kabuuan, higit 200,000 ang halaga ng mga nasabat na baril at bala. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na may mga miyembro ang grupo na private agents at reservist ng militar. Usually kasi binibenta itong mga to doon sa mga private na mga armies or yung mga nagsisecure doon sa ating mga businessman, yung mga karaniwan pogo, yung mga Chinese, mga businessman na nasa casino, yun ang mga usually na mga mga securities. Yun. Ayon sa inarestong driver ng van, inarkila lamang siya noong araw na isinagawa ang operasyon. Tumangging magpa-unlock ng panaya mga iba pang mga nahuling suspect. Maharap sila sa reklamong illegal possession of firearms. Posible ring managot sa lokal na pamahalaan ng Maynila si alias Daryl dahil umiiral ang gun ban sa kalagitnaan ng traslasyon sa Quiapo. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagtilapon ng isang lolo matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa Ilocos Sur. Habang sa Cebu naman, patay ang isang turistang Russian matapos mahulog sa bangin ang sinakyang kotse. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa kuha ng CCTV sa barangay Lakong sa Tagidin, Ilocos Sur noong January 4 ng gabi, makikitang naglalakad sa gilid ng kalsada ang isang lolo. Pagtawid ng lalaki, bigla itong nabundol ng motorsiklo. Tumilapon ang lolo at ang rider sa lakas ng banggaan. Itinakbo sa ospital ang mga sugatang sina Manuel Barnaquilla Lial, 63 years old, at ang rider na si Christian Paul Labador. Nagkaarigluhan na ang rider at ang pamilya ng senior citizen.
Sa Bawang La Union naman, sugatan ang isa pang rider matapos sumalpok sa likod ng nakaparadang truck. Pauwi na sana sa bayan na Nagilian ang biktima na si John Baday. Inakala niya raw na umaandar ang truck dahil madilim sa kalsada. Agad namang itinakbo sa paggamutan ang sugatang rider. Sinagot ng driver ng truck ang pagpapagamot ng rider. Sa aerial shot na ito, nakuha sa Barili, Cebu. Makikita ang kotseng nahulog mula sa 200 talampakang bangin. Yuping-yupi ang kotse sa tindi ng pagkakabagsak. Sakay ng kotse ang 3 turistang Russian. Pahirapan ang pag-rescue. Nasawi ang isang babaeng Russian. Sugatan ang asawa niya at ang isa pa nilang kasamahan. Ayon sa ilang nakakita, hindi naman matulin ang takbo ng kotse. Pero posible raw na nakainom ang 3 dayuhan dahil may nakitang 3 bote ng beer sa sasakyan. Nakikipag-ugnayan ang pulisya sa Russian Embassy. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Sumuko na ang isa sa mga pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Nagtungo sa Balayan Municipal Police Station si Jeffrey Magpantay para harapin ang kasong kidnapping at serious illegal detention na nakasampa laban sa kanya. Siya ang driver ni Police Major Alan De Castro na isa rin sa mga pangunahing sospek sa kaso. Lumutang daw si Magpantay dahil sa pangamba sa kanyang seguridad. Hindi pa siya pwedeng ikulong ng mga pulis dahil wala pang arrest warrant laban sa kanya. Sa ngayon, hihintayin ng mga otoridad ang resulta ng paunang investigasyon. Dito posibleng ilabas ang warrant laban kay Magpantay. Patay ang 2 taong gulang na bata matapos mahulog sa Poso Negro sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kwento ng lolo ng biktima, matutulog na sana siya nang mapansing wala sa kwarto ang naturang bata. Ayon sa ulat, pansamantalang takip lang ang nakaharang sa malaking butas, kaya nahulog ang paslit. Hindi na inabutan ng buhay ng mga rescuer ang bata. Ayon sa opisyal ng barangay, nahinto ang pag-aayos ng Poso Negro dahil sa pagtutol ng mga residente. Pinahigop na ang tubig sa lugar at tinakpan na ang butas. Naghari ang MCFA Solver Tech Central sa Leg 2 ng PBA 3x3 Third Conference. Tinalo nila ang San Miguel Beermen sa finals 19-17 para makuha ang kampyonato. Nalampasan ng MCFA Solver ang late game rally ng Beermen para maabot ang titulo. Nag-uwi rin sila ng 100,000 pisong premyo kasunod ng panalo. Bago makarating sa finals, pinatumba muna ng MCFA Solver ang Terra Firma Jeep at Cavitex Braves sa quarters at semis. May panibagong import na papalaruin ang NLEX Road Warriors para sa huling 2 laro sa PBA Commissioner's Cup. Sa announcement ng Road Warriors, si DeAndre Williams Baldwin ang papalit sa una nilang import na si Stokely Shafi. Malaki ang tsansa ng Road Warriors na makapasok ng quarterfinals. Pero gusto nilang matiyak na papasok sila sa playoffs kaya't kinuha ng NLEX si Baldwin. Bago maging Road Warrior, naglaro si Baldwin para sa Evansville, Memphis sa collegiate basketball. Mixed emotions naman po ang nararamdaman ng cast ng Senior High sa last 2 weeks ng hit serye. Hindi pa raw nagsisink in kay Andrea Brillantes na bida sa serye na malapit nang matapos ang Senior High. Nagpasalamat din ang aktres sa aniyay transformative experience dahil sa pagganap niya bilang Luna at Sky sa Senior High. Nakatulong daw ito sa kanya bilang aktres. Sa huling 2 linggo nito, masasagot na ang misteryo sa pagkamatay ni Luna. Sa January 19 naman po ang huling episode ng Senior High. Mapapanood yan tuwing 9:20 po ng gabi dito sa TV5. Aminado naman po si Phil-Am comedian Jokoy na nasaktan siya sa pambabatikos na natanggap niya sa pagiging host sa 2024 Golden Globe Awards. Sa isang interview, bagamat masaya raw ang naging karanasan niya, mahirap daw ang ginawa niyang pag-host. Kakaiba raw kasi ito sa stand-up comic style na ginagawa niya. Maliban dito, 10 araw lang daw ang ibinigay sa kanya para maghanda. Dahil dyan, masakit daw sa kanya ang mga negatibong komento na natanggap niya. Naging hot topic si Jokoy dahil sa banat niya kay Taylor Swift at umano'y sexist joke tungkol sa pelikulang Barbie sa Golden Globes. Parang ito isang bagay na sigurado. Yeah. Mahihirapan sila next year kumuha ng isa pang host. Oo. Lalo na pa. Ito, Di ba, pahirap ng pahirap. Sabi daw na lahat ng komedyante, Umayaw. umaayaw na. Tapos Ayaw ito pa nilang mag-host nangyari. ng Golden Kasi Globe. tough crowd. Sobrang tough crowd. At sabi daw, parang
they can't take light jokes na. Right. Parang Iba yung mga na, obvious iba na. jokes, sasabihin pa rin at masasaktan. And syempre, lahat ng tao tatandaan yung nangyari the year before. So, ganun na yung expectation. Ang hirap talaga. Good luck na lang sa Golden Globe. Lagi may kontrobersya sa... Pero the fact na actually tinanggap niya yung hamon in just 10 days. 10 days. In itself, something na dapat naman, yung ano pa rin, saludo pa rin. To be fair, may mga cringe moments talaga, no? Pero may sablay talaga. Pero saludo pa rin ako kay Jomboy. Ako naman, in all of this, there's always a lesson to learn. Exactly. Of course. Abangan po mamaya sa Legal Bato. Tatalakayin ni Atty. Buko ang mga issue sa pagpapakasal sa long-time partner na may anak na. Sa may bahay naman po ang house tour ko sa ancestral home ng news anchor ng Frontline Pilipinas Weekend na si Nikki De Guzman. At sasabi ni Doc, pananakit ng kasukasuan dahil sa arthritis. Paano nga ba may iibsan? Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Marami sa mga nagkakaedad ang nakararanas ng arthritis o pananakit ng kasukasuan. Marami namang paraan para maiwasan yan, tulad ng pagbantay sa ating mga kinakain. Ito ang sabi ni Doc. Okay ba ang mga buto-buto at mga kasukasuan natin dyan? O baka naman nakararanas na kayo ng pananakit dulot ng arthritis? Tulad na lamang ni Rosario del Rosario na iniinda ang kanyang mga joints at ang tuhod na hindi na raw maibaluktot. Hirap din daw siyang makalakad. Ito po ay maaaring dulot ng arthritis, isang pangkaraniwang sakit na tumatama sa mga edad 50 pataas. Normal po kasi na habang tumatanda tayo ay unti-unting humihina at nadadabis ang ating mga joints. Ang mga common na uri nito ang rheumatoid arthritis at ang ating osteoarthritis. Nagdudulot ito ng pananakit, pamamaga at paninigas ng mga joints o mga kasukasuan. Karaniwang nararanasan ng arthritis sa mga kamay, sa balikat, sa likod, sa bewang, sa tuhod pati na rin sa mga paa. Nalilimitahan ang paggalaw ng mga taong mayroong arthritis kaya naman marami sa kanila hirap sa pagtayo at sa paglalakad. Maaaring magkaroon ng osteoarthritis kung saan rumurupok ang ating mga buto dahil sa pagtanda. Ilan sa mga risk factors na nagpapalala sa arthritis ang paninigarilyo, obesity, inactive lifestyle at kung mayroong family history. Mas at risk din ang mga naglalaro ng contact sports at mayroong mga physically demanding jobs kung saan laging stressed ang kanilang mga joints. Lunas naman dito ang ilang mga over-the-counter anti-inflammatory drugs katulad na lamang ng paracetamol. Maaari ding ireseta ng inyong doktor ang corticosteroids sa isa ring uri ng anti-inflammatory drug. Makatutulong ang physical therapy at occupational therapy para ma-improve ang paggalaw ng mga bahaging apektado ng arthritis. Kung hindi ito gagana, maaaring kinakailangan sumailalim sa surgery para maidugtong ang buto o mapalitan ang silang mga joints. Para naman iwasan ang arthritis, kinakailangan bawasan ang mga matatamis na pagkain at inumin na nakapagtitrigger ng cytokines o proteinang nagpapalala ng pamamaga. Habang bata pa ay dapat ding maging aktibo, maaaring sa pamamagitan ng ilang sports o sa regular na pag-ehersisyo. Basta para sa inyong mga kalusugan, libre lamang po ang magtanong mga kapatid, kaya mag-ask Doc Dex na sa aking personal Facebook page o sa Facebook page ng Good Morning Kapatid. Yung umiwas ng matatamis na maraming tsokolate at soft drink, parang mabuti sa lahat. Ano? Pati pala arthritis, pwede makatulong. Mama, yun. napayuko nga ako eh. Akala ko pinaparinggan ako ni Doc De. At saka isa pa naisip ko doon, kaya napaka-uso din ang PT ngayon. Marami mga bata na yun ang tinitake up nila sa kolehiyo kasi ang dami talagang uses ng pag-physical therapy. At saka dyan ang arthritis. Thank you, Doc Dex. Thank you, Doc Dex. See you sa fiesta nyo. At ito na nga po, kulang ngayong Miyerkules. Tulad na lang ng mga kapatid natin nagpadala ng kanilang cute selfies. Silipin nga natin. Hi. Oh, cute. Ay, may babies. May inflatable. May balloon. Cute. Oh, diba? Nakahanap ng balloon. Cute. Ay, ayun o. Swimming siya eh. Inflatable din yan. May swimming. Ay, ang sarap naman kurut-kurutin itong mga baby na ito. Ang cute. Napaka-cute. Salamat mga kapatid. Basta selfie lang po ng selfie.
Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroon para manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumaka ko, Sexy Contest. At mamaya sa kitang-kita, tampok ang mga modern religious pendants, necklace at bracelets. At sa Legal Bato, sasagutin ni Attorney Buko ang ilang katanungan ng mga mag-long time partner na may kani-kanyang anak. At sa may bahay naman po ang pasilip sa toy collection ng ating weekend news anchor na si Nikki de Guzman. Wag na wag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasama ang... Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid tuwing weekend. Si Nikki de Guzman po ang tagapaghatid ng balita sa lahat ng mga kababayan natin. Pero ngayong Miyerkules, ako naman po ang magbabahagi ng kwento niya sa mismong ancestral house nila. Sama-sama po tayo makibisita dito sa My Bahay. Mga kapatid, napaka-espesyal po ng May Bahay natin today. Ang bibisitahin natin ay isang kapatid namin na news anchor ng Frontline Pilipinas Weekend, ang napakagandang si Nikki de Guzman. Let's go! Wow! Nikki, I love it! Dito muna tayo sa sala, magkikwentuhan tayo. It's so homey. And I feel na parang ang daming kwento at karakter ng bahay ninyo. Ang two-story house na ito ay pagmamayari ng lolo at lola ni Nikki. Kwento ni Nikki, halos 40 years old na ang ancestral house na ito at minsan ay hindi pa na-renovate. Mga staples ng house, ang pumili pa niyan lolo at lola ko. Yung lolo ko is from mainland China. Okay. Tapos, he came here, no read, no write. Walang Tagalog na alam. And then, kinupkup siya, yung isang nagtitinda sa store, tinuruan siya ng numbers, para matuto siyang magkwenta. Para matuto siya magbenta. And then, afterwards, ayun, dumating siya sa point na nagbenta siya ng sigarilyo, candy sa kalsada. Tapos, naging ahente siya ng Shoktong. It's this alcohol na Chinese from before. Hanggang sa, ayun, nakapagpundar siya enough to put up this house, buy this lot muna, and put up his house. As even if hindi siya nakapag-aral, he's the one na nag-design basically ng house. He loved the house so much. My lola is Filipina-Chinese, but she has always lived here. Dito na siya sa Pinas. I see cross-stitch. Sino nagko-cross-stitch? Yung lola ko and mom ko, both. Yun. So, hobby nila. Sabi nga, home is where the heart is. Sala pa lang, at home na ako. Kaya gusto kong umuwi dito kasi I feel safe here. Parang everywhere else, I'd still choose my home. Agaw pansin din sa sala ang mga collection ng lolo't lola ni Nikki. Some of them galing sa Binondo, some of them are from China pa. Meron ngang ballerinas, may angels, may whatever looks nice. Ako talaga sinasabi kumbaga. ko sa inyo, kahit gusto kong magpaimbita dito ng mga anak ko, palagay ko hindi magandang idea. Yun din ba yung inspiration mo? Bakit ka naging collector? Kasi I heard that you also collect things. Yes, I always think, kasi people ask me, saan ka nagsimula? Sabi ko, siguro I got it from my uncle and ama nga. That's kasi right. bumibili sila ng ganito. And then, I was born to a dad na geek. At syempre, may sariling collection si Nikki na talaga namang ipinagmamalaki niya, ang mga laruan. Nikki, ito na nga ang talaga namang magic room, ika nga. Nikki, anong pinakaunang toy mo ang binili mo
sa My room first na to? toy kasi. Patingin ko, si Poison Ivy ba yan? Yes, it is Poison Ivy. I remember, Pwede ba hawakan? grade school lang ako niyan. And magkano lang yan? Siguro, I'd say, what? 800? Ay, mahal na yun nun, ah. Yes, actually, in terms of money noon, medyo mahal siya. Pero, I remember, binili ko lang siya precisely because I loved yung itsura niya and I read it from a comic book kasi. I'm super fortunate na ang dami kong friends na sinusupport yung aking pag-collect because marami dyan bigay lang din. Wow. For example, this one, Batman and the Bat Family by Q Master. Bigay lang yan. This one is Gotham by Gaslight na Batman. The storyline is, kaya steampunk siya, it's Batman versus Jack the Ripper. So, yun yung design niya. Tapos, from a comic book din, binigay lang siya ng isang friend, isang studio who asked me to unbox. Tapos, pagkatapos ko i-unbox, they gave it to me. This is worth over 30K na, 35. Oh, you can wear this one. Sige. Wear Sige, ko. sige. Dahan-dahan ka, baka maglaho ka. Alam mo, pag nagka-teleserye Nagkagalaw ako, siya. pag ginamit ko to pang sampal, palagay ko, patay Yes. kagad yung kalaban. Wag na nga. Super enjoy talaga ako sa toy collection ni Nikki. Bukas kikilalanin natin ang pamilya ni Nikki at silipin ang kanyang favorite part ng kanilang may bahay. Enjoy ka! Sobrang nag-enjoy ako, Mommy. And I will tell you, sa susunod na parte, mas mamahalin nyo lalo si Nikki. Baka maiyak pa daw kayo. At bilib na balib ako sa pamilya nila. Pero saka na yon dahil naglaway si Justin sa toy collection ni Nikki. Alam mo, nung nakita ko yung mga stories ni Nikki, sabi ko, oh my gosh, you're a bigger geek pala than me. Meron pa palang bigger geek than you, Justin. Ano? Pero sabi niya, no, I'm just a bigger toy collector din yung sabi niya. Saka ito, may kwento ko lang bago kayo mag-shoot, pag nag-uusap kami during broadcast, mga siguro mga a week bago kayo mag-shoot, na sabi niya, Diyos, nasistress ako. Hindi naman kami celebrity house, paano kami mapipicture sa may bahay? Sabi, sige lang, go lang, sabihin mo lang kung ano yung gusto mong ipalabas, ganyan. Pero you know what, Nikki, ang ganda ng kwento ng bahay ninyo. Sobra. At sa totoo, ang ganda ng bahay nila. Kasi para sa akin, kasi syempre ginagawa ko yung segment ng My Bahay, di ba? Para sa akin, yung My Bahay, hindi kung ano yung nakalagay, kung ano yung items. Sa totoo, mas gusto ko pa nga yung bahay na mas kaya mong upuan, wini-welcome ka. May mga bahay kasi na kapag pumasok ka, parang hindi ka makagalaw. Kasi sa sobrang, ewan ko, ako, it's really more of the story of the family that makes up the home. At then na-feature na si Nikki, o diba? Eh si Jess nang ang next. Susunod! Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Pero kompleto ng Frontline Weekend. Ay, hindi, alam nyo, sa totoo, gusto ko palang i-feature kayong lahat. Isa. Nako, maglilinis na ng mga bahay. Pero syempre, eto po muna, konting paalala muna tayo. I'm Rene Salud. I'm a fashion designer and an advocate of Philippine fashion. Bata pa ako noon, alam ko gusto ko maging fashion designer. Ngayon, I don't want to be known only as a fashion designer. Gusto ko makilala ko as an advocate. I have a group, it's called Beyond Beauties. Ito'y binubuo ng mga former beauty queens. Kinatok na din ang puso namin na binayayaan na tayo ng Diyos, kailangan tumulong na tayo sa iba. Naging mas prayerful ako ngayon, mas dependent ako on the Lord. Then naniniwala ako na whatever comes up in my life, it's God's work. Yun talaga nakalesen ng stress ko. At syempre, malaking bagay din ang proper food, proper lifestyle. Aside from my yoga, malaking bagay din kung may mga food supplements. With MX3, kung gusto mo nang matulog, kung dapat ka matulog na, sa ganong oras, nakakatulog ka na. Buhay na buhay pa rin ang aking talent, ang aking pagiging disenyador. Lalo at akong gumaling maging designer. Palagay ko, ito talaga ang isa sa mga kailangan ko sa buhay ko. To me, MX3 is like my beautiful fashion creations, loved by more here in the Philippines and of the world. At mamaya naman po, sa Legal Bato, pag-usapan natin kasama si Attorney Buko ang mga komplikasyon ng pagpapakasal sa long-time partner na may anak na.
Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning mga kapatid! Usapang pamilya po tayo. Papaano kung ang iyong long-time partner ay humiling na gamitin ang apelyido mo para sa mga anak niya sa una niyang asawa? Ano-ano ang mga dapat nilang gawin? Yan ang sasagutin ni Atty. Buko sa Legal ba to? Han, bakit malungkot ka? Anong nangyari? Han, nabubuli kasi yung dalawang bata sa school eh. Hindi mo daw ka-apelido. Han, kahit anak mo sila sa una, tinuring ko naman silang parang tunay na anak. Han, baka pwedeng ilipat mo na sa apelido mo, apelido ng anak ko. Attorney, pwede ko bang ilipat sa apelido ko ang naging anak sa una ng misis ko? Legal ba to? Legal po ito kung aamponin mo ang anak sa una ng inyong asawa. Ayon sa Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption Act, kailangan lamang mag-submit ng petition sa National Authority for Child Care or NACC sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. At ito ay dapat nagdaan bilang joint petitioners ng mag-asawa. Kailangan din ng consent ng biological father ng mga bata. Kapag naampun na ang mga anak sa una ng inyong asawa, maaari na po nilang gamitin ang inyong apelyido. Attorney, 6 years na po kami nagsasama ng live-in partner ko. May mga anak na rin po kami. Pwede po ba kaming magpakasal? Paano po magiging legitimate yung mga anak namin? Maaari kayong magpakasal basta walang legal impediment o anumang hadlang sa inyong pagpapakasal. Ibig pong sabihin, kayo ay parehong kwalipikado sa edad at wala kayong naunang kasal sa iba pa. Matapos kayong makapagpakasal ay gagawa lamang kayo ng affidavit of legitimation at inyong ibibigay ito sa civil register kung saan ipinanganak ang inyong mga anak upang sila ay maging legitimate. Attorney, may kabit na batang babae ang mister ko. Gusto kong makipaghiwalay na sa kanya at hatiin na ang mga ari-arian namin. Pwede po ba yun kahit hindi na kami mag-annulment? Kung ari-arian lamang ang inyong nais hatiin, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan lamang ng kasunduan ng separation of property. Kung hindi naman sasang-ayon ang inyong asawa, maaari kayong mag-file ng petition sa korte. Unang petition, petition for separation of property. Pangalawa, petition for legal separation upang magkahiwalay na kayo at mahati na ang inyong mga ari-arian. Sa petition for legal separation, kapag napatunayan na ang inyong asawa ang guilty spouse o siya ang may sala, ang kanyang share sa inyong absolute community of property ay mapupunta sa inyong mga anak at wala siyang makukuhang bahagi o share. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Oh, yung hindi, iba yun pagka-adoption. Iniisip kasi yung kung paano sa mga bata, di ba na-mention ng ating na yung bata, yung nagkaroon ng problema kasi tinutukso daw siya nung mga kaibigan niya, bakit iba yung apelido niya. Hindi natin naiisip na may epekto din ganun sa mga bata. Meron talaga, Mommy, kasi syempre, we live in a society na laging merong sasabihin ang ibang tao. Sa ibang bansa kasi, may less na ganun hindi talaga sila masyadong nakakapagsalita tungkol sa mga bagay na to. But because dito sa Pilipinas, napapractice natin yung freedom of speech, diba? Nakakapag-express tayo ng mga sasabihin. Kadalasan, ang mga komento natin ay patungo talaga sa mga pamilya na nakakasalamuhan natin. Pero I think I would always say na pwede nating sabihin yon sa mga adults, pero pag nakakarating kasi yan sa bata, iba ang epekto niyan, lalo kung formative years yan sila. So ako, in all this, maging mas maingat lang tayo sa pakikitungo natin
Kasi kadalasan talaga yung mga salita natin nagsistay yan, lalo sa mga bata. Di ba, Mami? Saka lalo tayo sa mga Pinoy, madalas tayo lagi nating na-associate ang isang tao sa pamilya niya. So laging mahalaga, minsan nga kahit nung lumalaki tayo, ang tawag natin sa klase natin, pagtatawagan natin sa bahay, hello, pwede pong kausapin si De Los Santos. Laging ganyan. Lagi nating may association sa apelyido kasi ang inisip natin, yung pamilya. Alam mo, may sasabihin akong interesting. Nag-take ako ng courses sa New York University, Mami. At sinabi talaga sa akin, di ba nagpapakilala ka doon? Kadalasan daw, tayong mga Pilipino nalalaman na Pinoy tayo kahit na sobrang galing nating mag-Ingles ay dahil pag nagsabi tayo, hello, I am Dimples Romana, I am a mother, a wife. I also have, I'm the first in the 3 siblings. Tayo daw kadalasan na nagsasalita tungkol sa pamilya. Pamilya po yan. Totoo yan. Kaya nagmamatter siya. That's interesting. Ikaw, ano naman take mo? Ano naman ang naiisip mo pag kayo mang usapin ganyan? Marami ka bang kilala na mga... Sa pagpapakasal na. Inisip ko lang, is kapag iba yung apelyido ng anak, diba? Then mapapaisip sila, kailangan may paliwanag sila palagi. Yeah. So feeling ko, as they grow up, diba? Baka may parang complex na sila na parang sa lahat ng bagay sa buhay nila, kailangan may paliwanag. I-crossover nga natin sa payong kapatid. Ano nga ba ang paano dapat siyang i-handle ng magulang? Halimbawa, meron kang anak sa una mong asawa, meron sa pangalawa, paano mo ipapaliwanag sa una na, bakit iba yung apelyido mo? No? Kasi, una-una, yung sabi ni Justin, kailangan ipaliwanag. Doon muna. Yun yung kailangan, hindi pwedeng na parang babaliwalain lang and you'll assume na okay lang sa lahat. Kung papaano, I think magdedepende din yan sa relationship ninyo nung mga bata na together. Kamusta yung bata sa stepfather? Kamusta yung mommy dun sa mga bagong anak niya? At kamusta dun yung relasyon din niya doon sa kanyang tatay talaga? Correct. Kung meron, kasi di ba nabanggit din ni attorney na kailangan din ng pahintulot. Sabi mo, Maui, nung biological father, kung ipapahiram or kung papapalitan na yung pangalan. So marami mga negosasyon dyan. At madalas, naiipit nga yung bata. When all they want is yung identity nila. Medyo nako-confuse lang sila. Sino ba ako? Saan ba ako dito? So ngayon ko lang naisip yun, Just, na ang ganda nung sinabi mo rin na kuminsan kapag masyadong maraming komplikasyon, nararamdaman din pala ng bata. Pero Anxiety din yun. Anxiety din yun. Pero hindi dapat hindi dapat tayo mag-escape doon sa sitwasyon. Kailangan pa rin yata ipaalala. At saka naiisip ko rin, kunyari kung ako yung bata, lalagay ko yung sarili ko sa posisyon niya. What if naglalaban sa'yo yung gusto kong ma-retain yung last name ng biological father ko, but at the same time, ayoko na yung tinutokso ko. So parang paano niya kaya hanapin, di ba, yung balance pag bata ka na? Parang either way, di ba, baka mahihirapan talaga, no? Yung pagdesisyon. Oo. Mas complicated. Yeah. Yeah. And that's good to know, to be aware na parang bilang mga magulang, meron mga ganyan na iniisip. Tama, Maui. Kasi on the one hand, mahal ko yung tatay ko. On the other hand, gusto ko rin yung ibang mga kapatid ko, ito yung last time, I wanna feel like I belong. So, merong crisis na nangyayari internal, di ba? So, maging mulat lang tayo sa mga ganyang pangyayari. Saka tingnan din natin kung magkakaroon ng pagbabago in the future, baka din naman maging open ang komunidad, ang society natin sa isang mas modernong setup ng pagpapamilya. Huwag na tayong manukso. Wag na. Ito muna, mamaya mai-inspire tayo at mamaya sa kitang-kita kasi mapapawaw tayo sa mga fashionable faith jewelries na in. Yan, tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nanonood pa rin mo kayo ng Good Morning Kapatid. Kahapon, nasaksihan natin ang translasyon ng itim na Nazareno at talagang hindi naman matatawaran yung pagiging relihiyoso ng mga kapatid natin. Ngayong Wednesday, meron pa rin tayong isang pagpapakita ng pananampalataya. May mga kapatid tayo na, halimbawa, pupunta ng Baclaran tuwing Wednesday. Pero sa ating mga kapatid, kayo, paano nyo ba pinapakita ang inyong faith? Ako mabaklaran ako talaga. So I go either pagpatak ng 12 midnight ng alas 12 ng Wednesday, I go with my brother, si Bam, or my best friend from college, si Crespe. I go there. And Manawag also. Manawag? Manawag, Padre Pio, and Baclaran. Okay. Those are my three.
Kung kagaya ko ni Mama Dims or kagaya ng iba sa atin, dinadaan sa pagbabasa ng Bible or halimbawa pagdadasal, lahat tayo may iba't ibang ways kung paano natin pinapakita ang ating faith. Yung iba, sinusuot nila. Yan ang ipapakita nating negosyo, ang mga faith jewelries na ginawang fashionable. Yan ang ibibida natin dito sa Kitang Kita. Karaniwan na sa mga debotong Katoliko ang pagsusuot ng medalyon o yung mga kwintas na sumisimbolo sa kanilang pananampalataya. Ang pananalig na ito ang siyang naging puhunan ng loveleo.ph. 2021 nang makilala sila sa makabagong design ng mga religious pendants, necklace at bracelets. Gamit ang puhunan na 40,000 pesos, nag-mix and match si Elaine ng iba't ibang pendants at jewelry na pumatok naman online. Pinakamabenta ang combination ng Mother Mary pendant, cross at Sacred Heart. Nagkakahalaga ito mula 1,000 pesos to 1,500 pesos. Skin-friendly ang chains dahil gawa ito sa high quality ng stainless steel. Durable din ang pendants na crafted from brass metals. Sa ngayon, nakabebenta si Elaine ng 50 cents kada buwan at kumikita ng 6 digits kada quarter. Pero wala na raw hihigit pa sa pakiramdam na maging instrumento sa pananampalataya ng bawat tao. At syempre, makakasama natin si Elaine ng loveleo.ph. Elaine, good morning sa'yo. Good morning. Elaine, sabihin na natin kung bakit Love Leo. Kasi yun talaga yung una ko tinanong, are you a Leo by zodiac sign? Yes, yan po yung lagi nilang tanong sa akin. But actually, it's our street name. Okay. And it's where I knew the values of love, family, and faith. Yes. Kumbaga base mo. Ito Yes, yung home tama base po. mo. Doon nagsimula ang lahat. Yes. Tell us more about your business. Yes, Love Leo Faith Jewelries. And we started in 2021. Actually, hobby ko lang po ito nung umpisa. Pandemic hobby? Yes, pandemic baby actually. Full-time po ako before. I worked as a development worker before. And then, dahil puro yun po yung nagko-consume ng time ko, naisip kong magkaroon ng hobby which is itong something very close to me, faith and yung kaartihan. kaya pinagsama ko sila. So, yung iba, Elaine, kitang-kita mo because malalaki yung cross, yung heart. Pero yung iba very subtle. Like itong mga kung merong iba kasi gusto nila subtle lang. Yes, So ganito. opo. How much do these go for? Mga ganito nyo. yes, for bracelets po, everything is below 1,000. So usually it would be 800 to 900. And then for pendant sets po kasi, we do this na style na parang create your own. Kasi di ba po, every person would have different devotion. Faith, devotion. Yung iba po, devotee ni Padre Pio, iba devotee ni Immaculate Conception. So meron kang lahat ng mga choices na Yes gano'n. po. So, kung depende po sa faith nyo, kung ano gusto nyo magkakasama because it's your journey, it's your story. So, kayo yung bubuo. Ganda. And Pwede customize. normally, or usually, every set would cost around 1,000 to up to 2,000 pesos. Depende po kung gaano karami yung gusto nyong ilagay per set. Ako ang gusto kong malaman, nabasbasan ba itong mga to or binabasbasan? All of these po, hindi pa sila na-bless because yung blessing ni Father is also our personal journey and yun yung magsa-start ng journey natin with these faith jewelry. So, every time po na pinapadala namin sila, we also give a reminder to all of our customers na wag nilang kalimutan na after nila matanggap, they go to Mass and after the Mass, they approach the priest para po dun sa blessing. Kasi talagang, di ba po, may sariling prayer si Father sa'yo after the Mass. Okay, kayo ba ay may physical store o online lang lahat? Paano kayo makukontakt ng mga kapatid natin? Yes. Thank you so much for inviting us. This is our very first time to go out on Instagram. Yes. So, we're an Instagram shop, kaya it's our first time to go out of the account. Hanapin lang ang Love Leo. But hopefully po, in the future, we'll have physical shops and join bazaars too. Okay, look for Love Leo on Instagram. Loveleo.ph on Instagram. Ayan, maraming salamat sa iyo, Elaine. Again, ang loveleo.ph. Thank you, thank you. Thank you, Elaine. At ito na nga po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Lenita Cardinal
At sa ating translasyon, special coverage po kahapon. Winner din si Cristel Habonilla. Hintayin niyo lamang po ang mga mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Lord. And that is it para sa ating Bouncing sa Saya Wednesday. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyo, mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. At i-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!